Where have you been, Mabel? Kanina pa kita hinahanap. Anang Jess nang sa wakas ay makita na nito ang dalaga na papalapit sa pwesto nila kanina. Sorry, Miss Jess. Nagpahangin lang ako. Nahihilo kasi ako eh. Aniya, ganun ba? Are you okay now? Nasa mukha pa nito ang pag-aalala para sa dalaga. Hindi, Aniya. Hindi umuwi na tayo kung hindi mo ka na kaya. Ang ibig kong sabihin, hindi ako okay dahil sa lalaking nakasabay ko sa rooftop. Putol niya sa iba pang sasabihin ng dalaga sa kanya. Nangunot ang noo nito. Who and why? What happened? Tanong pa nito. Umupo si Mabel sa couch. Paano? Ang lawak-lawak ng rooftop tapos ang damot naman ng lalaking nakasabay ko ron. Gwapo sana kaso ang sungit. Aniya. Did you go up there? Tanong nitong muli. Kakasabi ko lang eh. Didn't I tell you na bawal umakyat doon? Nagkibit ng balikat niya si Mabel. Nope. Sorry, baka ang may-ari or isa sa mga kaibigan niya ang nakakita sa iyo ron, kaya nagalit sa iyo yung tao. Anito, bawal kasing umakyat doon kung customer ka lang dito at hindi ka related sa may-ari nitong bar or you are not close friend. Private place na raw kasi ron. Pagpapaliwanag nito. Hindi ko naman alam na bawal pala kaya napunta ko ron. Tapos, nasukahan ko pang sapatos ni Dudong. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Dudong? Who's Dudong? Nangunot ang noo nito. Yung lalaking ang nakakasabay ko sa rooftop. Ano ba naman yan, Miss Jess? Akala ko ako ang lasing eh. Ikaw naman tong hindi agad makagets eh. Pagbibiro pang saad niya. Nito. Waiter, nang dumaan ang lalaki sa lamesa nila. Cocktail drinks, ma'am? Anong waiter at inilapit sa tapat ni Mabel ang dala nitong tray. Anong tawag sa mga to? Tanong niya sa lalaki. This is tequila sunrise, ma'am. Mojito, margarita, piña colada, Bloody Mary, sex on the beach, and... Tika, ano? Gulat na tanong ni Mabel at napatitig pa sa waiter. Sex on the beach? And? Tika, ano? Ma'am, tila ang lalaki pa ata ang biglang nahiya dahil sa binanggit itong pangalan ng laalak. Bigla namang humagalpak ng tawa ang dalaga. Binalingan nito ang tingin ni Jess na nasa tabi niya. Sex on the beach daw, Miss Jess. Anito, grabe. Pati ang pangalan ng alak, bastos na rin. Tumatawa pa rin saad nito. Pilit nang umiti naman si Jess sa waiter. Sorry, she's drunk and it's her first time, Aniya. No, I'm not drunk. Mabilis na saad nito at kinuha ang maliit na baso na nasa tray na hawak ng waiter. Sa akin na to ha, titikman ko lang kung ano ang lasa ng Sex on the Beach. Humagikik pa ito bago inisang lagok ang alak. Pak! Napakalas pala ng sigaw nito. Pagkatapos, okay na sir. At nag-thumbs up pa ito sa lalaki. Thank you. Thank you, ma'am. Let's go. We should go home. Lasing ka na eh. Anang Jess nang tingnan nito ang itsura ni Mabel. Pulang-pula na naman ang mukha nito. Lasing na nga ang babaeng ito sa isip-isip niya. Hindi pa ako tapos, Miss Jess. Uminom pa tayo. Tika lang. You're drunk, Mabel. Anito, dapat nga ako ang maglalasing ngayon, not you. Dagdag pa nito. Kaya nga eh, huwag muna tayong umuwi kasi hindi ka palasing. Tara, inom pa tayo. Anito at kahit nahihilo ay tumayo ito sa kanyang pwesto. Nang pumain lang ang malakas na tugtog sa loob ng bar na yon, ay kaagad niyang hinilang dalaga. Patayo at iginaya sa pagsasayaw. Wow! Party! Party! Sumigaw pa ito at umindayag na rin sa pagsasayaw. Nagpaikot-ikot ito habang tumatalon hanggang sa bigla siyang bumangga sa bulto ng lalaki. Dala sa kalasingan ay bigla siyang nawala ng balanse sa katawan, mabuti na lamang at mabilis na nakakilos ang lalaki bago pa siya bumagsak sa marmol na sahig na nahuli na nito ang kanyang baywang. Kumikirot ang sentido ni Mabel nang malimpungatan siya dahil sa ingay nagmumula sa labas ng kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay binibiyak ang kanyang ulo sa tindi ng sakit niyon. Nang kumilos siya, napadaing pa siya pagkuway banayad na minasaya ang kanyang noo at sentido. Ate, gising ka na raw, sabi ni nanay. Napalingon siya sa may pinto ng kanyang kwarto ng bumukasyon at iniluwa roon ang kanyang kapatid na babae. Anong ingay ba yan, MJ? Inaantok na namamaos ang boses na tanong niya sa nakakabatang kapatid. Ayun, nagsasagutan na naman si nanay at si Aling Lita. Sagot ng dalagita. Bigla namang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ha?
Bakit na naman ba? Ang aga-aga bago pilit na bumabangon sa kanyang higaan. Bakit daw? Tanong pa niya. Inanihingi lang utang ni nanay si Aling Lita. Ang sabi ko namang mamaya na lang kasi tulog ka pa. Napabunting hininga na lamang siya ng malalim kahit nahihilo pa rin dala sa hangover. Napatayo na rin siya sa kanyang higaan. Saglit na inayos ang nagusot niyang damit na suot niya pa nang nagdaang gabi nang magparty sila ni Jess sa bar. Naglakad siya palabas ng kanyang kwarto. Saktong nasa maliit na sala nila ang kanyang nanay. As usual, may hawak na naman tong bote ng alak at nakaipit sa gitna ng mga daliri nito ang isang stick na sigarilyo. Nay! Tawag niya sa kanyang ina. Ano na naman po ba yung ingay na yan? Napapakamot sa kanyang batok at reklamo niyang tanong. Itong si Lita kasi ang aga-aga naniningil ng utang. Alam naman niyang wala akong trabaho at pera. Ano naman ay babayad ko sa kanya? Pagalit pang sagot nito. Muli siyang napabuga ng malalim na buntong hininga. Ito talaga ang problema niya araw-araw. Kapag gigising siya sa umaga, pera. Ang pamilya nila, Mabel was only 18 nang pumanaw ang kanyang tatay dahil sa aksidenteng nangyari sa taxi na minamaneho nito. Simula noon ay siya na ang nagtatrabaho para buhayin ang kanyang ina at 3 nakakabatang kapatid. Dahil breadwinner at wala naman ibang pwedeng asahan para magbigay ng tulong sa kanila. Pagkatapos niya ng second year college ay hindi na siya nag-aral. Sa halip ay naghanap na siya ng trabaho para matustusan ang pangangailangan nila araw-araw, lalo na ang gamot ng kanyang isang kapatid na may sakit sa puso. No choice naman siya kahit pag gusto talaga niyang makapagtapos sa kursong kinuha niya dati. Kasama siya sa mga scholar ng public school na pinapasukan niya noon, pero dahil hindi rin naman kasya ang kinikitang sahod sa part-time job niya, kahit masakit sa loob niyang huminto na lamang siya sa pag-aaral niya, wala rin siyang nagawa. Isinantabi niya na muna ang kanyang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo at makahanap ng mas magandang trabaho. Kaysa naman pare-pareho silang magutom at walang makain. Isa pang problema niya ay ang kanilang nanay. Malaki na nga ang kanilang problema. Dumagdag pa ito sa alalahanin niya. Hindi naman ganoon ang kanilang ina noong nabubuhay pa ang kanilang tatay, pero dahil sa labis na depresyon, hayun, nalulung na ito sa bisyo. Puro alak ang inatupag nito kahit umaga pa lang. Kahit ano ang sabihin niya sa kanyang ina ay hindi rin nakikinig sa kanya. Ano na naman po kasi ang inutang niyo sa tindahan ni Aling Lita, Nay? Tanong pa niya sa ina. Tumingin lamang ang kanyang inanay sa kanya, saka humithit ng sigarilyong nakaipit sa gitna ng daliri nito. Maya-maya ay tahimik itong umalis. Alak naman ate. Alak na naman, sagot ni MJ na nakasunod na pala sa sala. Pabagsak siyang umupo sa lumang sopa at napatitig sa marmol na sahig. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ate, ako nang humihingi ng pasensya sa inyo para kay inay, anang dalagita at naglakad palapit sa pwesto niya. Sinabihan ko rin naman yan kung minsan pero ayaw naman makinig. Tura nito. Hayaan na natin siya, MJ. Wala rin naman tayong magagawa, aniya. Nag-aalala lang kasi din ako sa kanya ate. Paano kung magkasakit siya? Tanong pa nito. Saglit siyang nanatiling tahimik. Wala na bang gamot si Ken? Maya-maya tanong niya. Last na rin pala yung kagabi ate. Sige, ibibili na lang ako mamaya. Anya at tumayo sa kanyang pwesto. Naglakad siya papasok sa kanilang kusina para magtimpla ng kanyang kape. Ate, paano po yung exam ko? Tanong ni MJ nang sumunod ulit sa kanya papasok sa kusina. Huwag mo nang problemahin yun. Maligo ka na ron at baka malit ka pa. Bago ka umalis, tawagan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Saad niya sa kapatid. Bigla naman lumiwanag ang mukha ng dalagita. Tila bagang naglaho ang malungkot na aura nito sa kanya. Sa kanina lang, may pera ka ate? Tanong pa nito. Kailan ba nawala ng pera ang ate mo? Sa halip ay pabirong tanong nito at ngumiti pa bang habang nagtitimpla ng kanyang kape. Salamat ate ha. Nakakahiya na talaga sa'yo. Anya, hayaan mo, makakabawi rin ako sa'yo. Kapag natanggap ako doon sa ina-applyan kong trabaho, baka next school year titigil na muna ako para matulungan naman kita sa mga gastusin dito. Napakunot ang kanyang noo nang tingnan niya ang kanyang kapatid. Yun ang wag na wag mong gagawin, Mary Joy. Pinutol niya ang pagsasalita nito.
hindi ka magtatrabaho at isasakripisyo ang pag-aaral mo. Hindi naman kita inuobliga na tulungan ako sa mga gastusin dito sa bahay. Ang gusto kong gawin mo, mag-aral kang mabuti. Yun lang ang maibabayad mo sa akin sa lahat ng ginagawa ko ngayon para sa inyo. Saka, 1 taon na lang gagraduate ka na ng college, tapos ngayon kapahinto, magkasalubong ang mga kilay na saad niya sa kapatid. Nakikita ko kasing mas lalo kang nahihirapan ngayon ate, kaya gusto lang kitang tulungan na ang pag-aaral mo ang mabuti ang makapagtapos ka sa susunod na taon. Yun ang isipin mo. Yun ang intindihin mo. Akong bahala, yun ang malaking maitutulong mo sa akin. Anya nang muli niyang putulin sa pagsasalita ang kapatid. Hindi ka magtatrabaho sa halip ay mag-aaral kang mabuti para hindi mapunta sa wala ang sakripisyo at pagod ko para sa inyo, para sa inyong mga kapatid ko. Ngumiti ng matamis ang dalagita. Huwag kang mag-alala ate, promise ko sa'yo, hindi lang ako magtatapos ng college na maganda ang grades ko. Tatanggap ako ng award na kasama ka sa stage. Pati si nanay. Yun ang gusto kong marinig at aasahan ko yan. I promise ate, thank you ulit. Sige na, maligo ka na ron at baka malit ka pa. Pagtataboy niya sa kapatid, nako, ang aga-aga, nagdadramahan pa sila sa kusina. Siya pa naman ang tipo ng tao na walang kadramahan sa katawan. Pumesto siya sa isang silya. Nakapatong ang isang paa niya sa upuan habang humihigop sa kanyang kape. Ramdam pa rin niyang kirot sa kanyang sentido. Lintik talagang alak na yun, grabe, ang tama niya. Hindi nga niya maalala kung anong oras at paano siya nakauwi sa kanila. Sino ang naghatid sa kanya? Basta ang huling naalala niya lang ay nasa dance floor na sila ng bar na yun at nakikisabay ng indak sa ibang naroon. Hi, hangover? Tanong ni Jess nang pagkabukas nito ng pinto sa kondo nito ay naroon si Mabel at nakasandal sa gilid ng hamba. Grabe Miss Jess, hanggang ngayon ramdam ko pa rin binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Reklamo niya, ayoko nga sanang pumasok ngayon kasi natatamad at inaantok pa rin ako. Dagdag pa niya, sana hindi ka na muna pumasok. Wala naman akong lakad today, anang dalaga. Matapos isarado ang pintuan, ay naglakad ito papunta sa kusina. Kumuha ito ng malamig na tubig sa refrigerator, nagsali ng 2 baso at binigay kay Mabel ang isa. Nakakahiya naman kasi sa'yo, Miss Jess, kung hindi ako papasok ngayon, tapos anong sahod, tapos may sahod pa rin ako. Nakangiting saad niya. Nakangiting napairap naman ang dalaga. Mabel, I told you, okay lang. It's just a money and you're my friend now, kaya walang problema, saad nito. Naks naman, besye na tayo, Jess. Napangiti na malapad ang babae. Besye, anito at nilahad ang kamay sa kanya. Mabilis naman niya itong tinanggap. Seryoso ka? From now on, just call me Jess without miss. Jess without miss noted. Napahigikit pa siya pagkatapos ay muling uminom ng tubig. Naglakad si Jess palabas ng kusina. Kaagad naman siyang sumunod. By the way, do you still remember what we talked about last night? Tanong nito. Bago umupo sa sopa, ay kinuha pa nitong maliit na unan na naroon at inilagay yun sa kandungan nito. Nangunot noo naman ang kanyang noo at napatitig sa dalaga. Saglit na inalala ang napag-usapan nila nung nakaraang gabi. Umiling siya maya-maya. Wala akong maalala niya. May napag-usapan ba tayong importante? Tanong din niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jess sa ere. Pagkuway, sumandal sa sopa. Just forget about it. Akala ko kasi naalala mo pa saad nito. Bakit ano ba yun? Sabihin mo na lang ulit sa akin para maalala ko. Aniya. Nalasing talaga ako ng sobra kagabi kaya wala akong maalala. Dagdag pa nito. Wag na, mabuti na lang din na hindi mo na maalala kasi nakakahiya Mas lalong nangunot ang kanyang noo habang seryoso pa rin nakatingin sa kausap. Pilit niya pa rin inaalala kung anong napag-usapan nila kagabi na importante. Maya-maya ay napapikit na lamang siya ng mariin nang mas lalong kumirot ang kanyang sentido. Wala talaga siyang maalala sa mga napag-usapan nila kagabi. Friends na tayo, di ba ha? Huwag na tayong mahiya sa isa't isa. Sabihin mo na lang ulit para at least maalala ko yun, di ba? Wala yun, forget about it. Saad pa nito. Malalim na buntong hininga na lamang din ang kanyang pinakawalan sa ere. By the way, Mabel, maybe next week I'll be back to Canada. Maya-maya ay pag-iba nito ng usapan nila. Ha? Babalik ka na sa Canada? Ulit, tanong niya. Tumango naman ang huli bilang sagot.
Paano yun? Akala ko isang buwan ka pa rito. Matagal pa bago ka bumalik ulit dito, tanong niya pa niya. I don't know kung kailan ulit ako makakabalik dito. I should be on the vacation for 3 months. Kaso may biglang work ulit, kaya need ko bumalik dun next week. Saad nito. Nangalumbaba siya sa armchair ng single couch na inuupuan niya. Sayang naman, akala ko pa naman marami pa tayong bonding moments. Ngayong besyo na tayo. Napangiti ang dalaga. Don't worry, may next vacation pa naman ako, and I promise you na mas marami pa tayong bonding moments next time. Talaga, promise. Saan ito? Na nagpinky swear pa. Or if you want, you can visit me in Canada. Turan pa nito, you haven't been abroad yet, have you? Tanong nito. Bigla naman nanlaki ang mga mata niya dahil sa sinabi ni Chess. Seryoso? Yeah, I'll treat you. Sagot ko ang ticket mo, back and forth. Seryoso, Miss Jess? Is Jess? Yeah, why not? Natatawa pang saan ng dalaga dahil sa nakakatuwang reaksyon niya. Pero sayang, maya-maya ay saad niya at biglang nalaglag ang mga balikat. Muli siyang napasandal sa sopa. Why? Bukod sa nakakahiya sa'yo na ikaw ang gagasto sa ticket ko, wala akong passport. Di kumuha ka na ngayon pa lang para kapag free na ako sa work ko anytime, pwede ka nang lumipad papuntang Canada. Hindi ko rin basta-basta maiiwan sila nanay. Alam mo naman ang sitwasyon ng airmat ko, tapos may sakit pa ang kapatid ko, saad niya. Nandiyan naman ang dalawang mong kapatid, anito. I know you, Mabel. For more than 2 months na magkasama tayo everyday, I haven't seen you. Take a day off from your work. I mean, deserve mo rin naman ang mag-unwind kahit saglit lang. You work hard for your family, kaya kahit saglit lang, magpahinga ka rin. Mahirap na kapag ikaw naman nagkasakit dahil tuloy-tuloy na trabaho mo. Suggestion pa nito sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere. Saglit siyang napaisip sa mga sinabi ng dalaga. Yeah, Jess is right. Simula nang magtrabaho siya dito bilang temporary assistant ni Tony, hindi nga pa niya nagagawang mag-day off. Well, para sa kanya, mas mainam na yung nagtatrabaho kasi siguradong may kikitain sa isang araw kaysa naman mag-day off siya na nakahilata lang naman siya buong maghapon. Just think about it, Mabel. Sige, pag-iisipan ko anya sa dalaga nang umiti pa. At isa pa, kailangan ko rin maghanap muna ng bagong trabaho. Kung aalis ka next week, syempre, wala na akong sasahurin. Tomorrow, wag ka na munang pumasok. Maghanap ka na muna ng ibang work mo. Wala naman akong lakad bukas Anang Chess. Hindi ba nakakaya sa mami mo? Napairap ang dalaga. Hindi naman si mami ang boss mo at hindi si mami ang nagpapasahod sa'yo. Saad pa nito. Just take a day off tomorrow. Gamitin mo ang araw na yon para mag-apply ng ibang work. Okay lang naman sa akin. Ang bait mo talaga, no? Sa halip ay saan niya sa kaibigan. Napangiti naman ang dalaga. Of course, maganda tayo Sabi ko na nga ba kaya hindi ako mabait kasi hindi ako maganda. And who told you that you're not pretty? Sasapakin ko, anito. Ang ganda-ganda mo kaya, Mabel. Nako, may hangover ka nga, natatawang saad na lamang niya at tumayo sa kanyang pwesto. Magluluto ako ng almusal mo. Ano pa bang gusto mong kainin? Aray naman, reklamo niya. Nang pagkalabas niya sa elevator ay bigla siyang bumangga sa lalaking nakatayo sa labas niyon. Punot noo, nagtaas siya ng mukha para tingnan ang lalaking nakaharang sa daraanan niya. Ikaw na naman, sambit niya nang mamukhaan niya ang lalaki. Ito ang lalaking nakabangga niya rin kagabi sa bar. Hi, Miss Beautiful. Malawak na ngiti nito sa mga labi. Alam mo, sir, kalalaki mong tao ang hilig-hilig mong humarang sa daanan. Sa halip ay reklamo niya sa lalaki at pinamaywangan pa ito. Pwede ba? Pwede ko naman tumayo sa gilid, napapailing pang saad niya at saka nilagpasan ito. Excuse me. Yan, ganyan dapat. Nag-i-excuse ka. I mean, excuse me, I'm talking to you. Anang lalaki at pinigilan siya sa kanyang braso. Dahilan upang maputol siya sa pagsasalita at mapaharap muli rito. Aray ko naman, muling reklamo niya. Pwede namang tawagan mo na ako at ako na lang ang lilingon sa'yo, di ba? Makahila ka naman dyan Close ba tayo? Sarkastikong tanong niya. Muling napangiti ng malapad ang lalaki. Naaliw lang talaga ito sa dalaga. Simula kagabi ng unang beses na magkabangga sila sa labas ng banyo ng bar, hindi na mawala sa paningin nito ang dalaga habang nagsasayaw ito sa dance floor.
It seemed she gets his attention just so easily. Parang pakiramdam nito ay may kakaiba sa dalaga. I'm Asmon, pagpapakilala nito. Tinanong ko ba kung sino ka? Sa halip ay prank ang tanong niya sa lalaki nang ilahad nito ang kamay sa kanya. Inismiran niya pa ito at pagkuway, "Nope, but I just want to introduce myself to you." Tumango-tango pa siya. "Bakit? Para makipagkilala rin ako sa iyo? Para maging magkaibigan tayo? Pagkatapos sasabihin mo sa akin na gusto mo ako? Tapos mai-inlove ka sa akin. Ako naman itong mai-inlove rin sa'yo. Tapos sa huli, masasaktan lang pala ako nang dahil sa'yo. Kasi mabilis na tumaas ang isang kamay ng binata at pinitik siya nito sa noo dahilan upang matigilan siya sa pagsasalita. Kunot ang noo, masamang tingin ang ipinukol niya sa lalaki habang nakahawak siya sa kanyang noo. "Ano ba? Sabing hindi tayo close eh. Makapitikan niya naman eh. Napaismid na naman siya." "Ang advance mo kasing mag-isip." Natatawang saan nito. "Sinasabi ko lang naman kasi sa'yo ang nakikita ko sa third eye ko, sir." Anya at hinimas-himas ang nasasaktan niyang noo. "Kilala ko na ang likaw ng bituka niyong mga mayayaman at mga pogi. Hindi uubra sa akin ang style niyong mga babaero." Saad pa niya at inirapan niya ito. Muling natawa ng pagak ang binata habang umiiling-iling pa ito. "She's really funny." Sa isip-isip nito, "I like you." Ani nito. "Nako, nalinti ka na. Sabi ko na nga ba eh." Anya na napailing na rin. "Pero sorry talaga sir ha. Alam ko naman pong hindi ako kagandahan pero hindi po kayong type ko." Anya at inayos ang bag sa balikat niya. "Sige, adyos na at may lakad pa ako. Baka mamaya sasabihin mo na rin na love at first sight ka sa akin." Saad niya. Muling tinalikuran ang binata. Walang lingon-lingon at na nagtuloy lamang siya sa paglalakad kahit tinatawag siya ng lalaki na nagpakilala sa kanya na Asmon. "Aling Lita, pasensya na po kayo kay nanay ha." Saad niya sa matanda nang dumaan siya sa tindahan nito para bayaran ang utang ng kanyang ina. "Okay lang naman yun sa akin, Mabel, pero ang problema lang kasi sa nanay mo, kapag sinisingil ko na siya sana utang niya ay nagagalit sa akin." Reklamo ng matandang babae. Pilit na lamang siyang umiti rito. "Pasensya na po talaga." Saad niya. Magkano po bang utang niya rito sa inyo?" 300 na yung utang niya rito at puro alak at sigarilyo pa. "Naku, Mabel, dapat pinagbabawalan mo na yung nanay mo na mag-inom. Lalo na tumatanda na siya. Hindi na yan makakabuti sa kalusugan niya." Suggestion pa nito sa kanya. "Ayoko na nga yung pautangin dito sa tindahan. Kaso ang kulit at nagagalit pa sa akin." Iniabot niya ang 500 sa matanda. "Pinagsabihan ko naman po siya, Aling Lita, pero wala naman pong nangyayari. Hindi naman po siya nakikinig sa akin. Kapag naman po pinilit siya siya naman po itong nagagalit sa amin. Bayaan na raw namin siya. Siguro nga'y masyado pa rin siyang nalulungkot sa pagkawala ng tatay niyo." "Ganun na nga po, Aling Lita. Kawawang korason." Napapailing na lamang na saad ng matanda. "Ito ang sukli mo ha. Salamat po. Siya nga pala, naghahanap ka ba ng trabaho ngayon?" Maya-maya itanong pa nito. "Bakit po? May maire-recommenda po ba kayo sa akin?" "Yun na nga itong anak kong si Eme, hindi ba't nagtatrabaho siya sa isang hotel? Ang sabi sa akin, hiring daw sila ngayon ng room attendant. Ang sabi ko naman sa kanya, sasabihin kita, hindi ba HRM ka naman, dati ng kolehiyo ka pa?" Tanong nito. Pakiramdam niya ay bigla siyang nabuhayan ng loob dahil sa magandang balitang yun. "Opo, Aling Lita, saka may in situ po ako dyan ng housekeeping ko dati." Aniya, pagkasabi nun, "Pakisabi na rin kay Eme na kung pwede, i-back up niya ako para makapasok ako roon. Kailangan ko po talaga ng trabaho ngayon kasi yung amo ko po ngayon uwi na ng Canada at kailangan ko pong maghanap ulit ng bagong trabaho." Saad niya sa matanda. "Tika, at may binigay siya sa aking cellphone number. Tatawagan mo na lang yan para makausap mo." "Sige po, salamat po, Aling Lita." "Naku, hulog po talaga kayo ng langit ngayon. Kanina pa po ako nag-iisip kung saan ako pwedeng maghanap ng trabaho. Mabuti na lang po at nabanggit niyo sa akin ang tungkol diyan." Anya na hindi natanggal ang ngiti sa kanyang mga labi. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam niya ngayon. Hindi niya na kailangan mamroblema mamaya kung saan siya pwedeng mag-apply ng bagong trabaho. Kanina, pagkalabas niya pa lamang sa kondo ni Jess, ay naghanap na rin agad siya
sa online na mga pwede niyang applyan. Balak niya rin sanang umalis bukas ng umaaga pa para marami siyang mabigyan ng resume niya. More resume, more chances na matawagan for interview. Yun ang motto niya kapag naghahanap ng trabaho. Ito Iha, kausapin mo na lang ang anak ko. Anang matanda nang bumalik ito sa tindahan at iabot sa kanya ang kapirasong papel. Salamat po ulit Aling Lita. Walang anuman yun Ihas. Magkakapit bahay tayo. Sino-sino ba naman magtutulungan? Kundi tayo-tayo lang. Ngumiti pa siya ng matamis. Sige po at mauna na po ako. Maraming salamat po ulit. Anya bago tuluyang umalis at nagtuloy na nang uwi sa kanilang bahay. Pagkapasok pa lamang niya sa kanilang bahay, ay nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa lumang sopa nila. Hindi na siguro mahihiwalay sa nanay niya ang bote ng alak. Mapaumaga, tanghali at gabi ay lagi itong may hawak na bote at sigarilyo. Dinaig pa nito ang mga tambay sa kanto nila. Lihim na lamang siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago siya naglakad. Palapit sa ina, kinuha niyang kamay nito at nagmano. Kumain na po ba kayo, Nay? Tanong niya nang mailapag ang bag sa upuan. Maya-maya ay naglakad siya papasok sa kusina. Hindi ako nagugutom. Napatingin naman siya sa wall clock nila. Pasado 2:00 na ng hapon, may pagkain ding nakahanda sa lamesa pero hindi naman yon nabawasan. Nasa eskwelahan pa rin ngayon ang tatlo niyang kapatid. Muli siyang bumalik sa sala para kunin ang kanyang bag, saka pumasok na sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay maaga pa lamang nang umalis siya sa kanila. Nakausap niya nang nagdaang gabi ang anak ni Aling Lita. Ang sabi sa kanya ni Emeros na kababata niya ay agahan niya magpunta doon dahil marami raw ang nag-a-apply. Wala pa pamang 6 ay umalis na siya. Panigurado niya rin kasing bukod sa nahirapan siyang sumakay ng jeep, ay traffic pa ngayon. Tiyak mahihirapan talaga siya. 5 minuto bago mag 8:00 nang makarating siya sa hotel na pinagtatrabahoan nito, ang Imperial Palace. Mabel! Emeros, anya na makita niyang dalaga. Naglakad-lakad siya palapit dito. Pasensya ka na, medyo na traffic saan niya sa babae. Okay lang yun, hindi pa naman maraming tao sa loob. Halika at sasamahan na kita. Ani nito. Salamat. Basta galingan mo na lang sa loob mamaya. Sigurado akong isa ka sa makukuha nila ngayon. Kailangan kasi talaga nila ng trabahante. Saad pa nito habang magkaagapay silang naglalakad sa pathway patungong HR department. Kinakabahan nga ako pilit pa siyang umiti sa babae. Huwag ka nang kabahan, alam kong matatanggap ka ngayon. Saad nito. Sana nga. Ito pala ang pila papuntang HR, dito na lang kita iiwan kasi duty na rin ako sa ngayon. Sige, salamat ulit ha. Wala yun, basta galingan mo. Fighting lang tayo. Nakangiti pang tura nito. Isang tango lang ang ibinigay niya sa babae bago ito tuluyang umalis at iwan siya roon. Kasama ang ibang mga aplikante. May ilang mas nauna siya na rin doon. Next, Mabel Alpanta. Kagad siyang nagpatuwid ng pagkakaupo nang lumabas sa pinto ang isang babae at tinawag ang kanyang pangalan. Kagad din naman siyang tumayo. Ako po yun, ma'am. Nakangiting saad niya. Sa loob po tayo, ma'am. Anong babae. Kagad siyang tumalima upang sumunod sa babae. Good morning, ma'am. Nakangiting bati niya sa babae. Medyo may edad na ito, siguro. Ito ang mag-i-interview sa kanya. Please have a seat. Nakangiti at maaliwalas din ang mukha na saad ng babae. So, are you Miss Mabel Alpanta? Yes po, ma'am. Sagot niya. Kabadong nakatingin siya sa babae habang binabasa nito ang kanyang resume. Mabel Alpanta, 27 You are from Cebu? Yes po, ma'am. Pero dito na po kami nakatira, 10 taon na po. Hindi pa rin mawala-wala ang malapat na ngiti sa mga labi niya. I see. Anito at muling tinapunan ng tingin ang hawak nitong papel. Maganda ang background mo, Iha. Marami kang work experience. Because ma'am, I'm a breadwinner po. Actually, kaya kailangan po talagang maging masipag sa trabaho. Anya, I like that attitude. Yan ang isa sa mga hinahanap ng employer namin. But the only problem is, kinabahan palim na nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. You have a housekeeping in situ, but you don't have experience in this kind of field. Yes po, ma'am, Anya. Hindi na po ako nagkaroon ng time na makapag-OJT noon dahil mas kailangan ko pong kumita ng pera para po sa pamilya ko. Muli siya nagpakawala ng banayad na buntong hininga bago nagsalitang muli.
Alam ko pong hindi lang po ako ang gumamit ng linyang ito, pero kung bibigyan nyo naman po ako ng chance na makapagtrabaho rito sa inyo, hindi po kayo magsisisi na maging part po ako ng team nyo. Ngumiti ng ang medyo may edad na babae, saka ito muling binasa ang papel na hawak nito. Marami rin itong tinanong sa kanya na wala sa resume niya. Okay, saad nito. Maya-maya, we'll send you a message tomorrow to let you know kung ano ang resulta sa interview mo ngayon, Iha. Ani nito. Banayad na bumuntong hininga at muli niyang pinakawalan sa ere bago tumayo sa kanyang pwesto. Pilit siyang ngumiti sa babae. Kahit sa loob-loob niya ay alam niyang hindi siya qualified sa interview na yun. Paano? Ilang libong beses niya nang narinig ang linyang yun sa ibang mga pinag-applyan niya noon. Pero pumuti ng buhok ng kapitbahay nila. Walang message siyang natatanggap. Thank you po ma'am, saad niya. Thank you Mabel, laglag ang mga balikat na lumabas siya ng silid na yun. Ang buong akala pa naman niya, makakatanggap siya ng good news ngayon sa pinag-a-applyan niya. Pero mukhang hindi pa itong araw niya. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Mabel. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Sa dami na ng pinagdaanan mong pagsubok sa buhay. Nako, sisiw lang ito, kausap niyang sarili habang naglalakad siya palabas ng hotel. Keep fighting, yun ang motto mo, di ba? Habang may buhay, may pag-asa, dagdag pa niya. So it's you again! Bigla siyang natigilan sa paglalakad nang marinig niya ang pamilyar ng boses na yun. Kunot ang noo na napalingon siya sa kanyang tabi dahil sa abala siyang kausapin ang kanyang sarili kanina. Hindi na niya namalayan na nasa tabi na pala niya ang lalaking ito. Ikaw na naman? Aniya, mas lalong nagsalubong ang kanyang makilay. Bigla rin siyang napairap. Kaya naman pala, malas ang araw ko. Kasi, magkikita na naman tayo eh. Dagdag pa niya pagkuway inayos sa kanyang balikat ang kanyang bag. At muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Bigla ring nangunot ang noo ng binata, kasabay ng pagtawa nito ng pagak dahil sa sinabi niya. You're so funny, Anito. Alam mo bang pangalawa ka nang nagsabi niya sa akin? Naiinis saad niya. Bakit? Mukha ba akong clown? Tanong pa niya. Well, actually, you don't like a clown, Anito. Because you are a clown. Ngumisi pa ito. Muli siyang napaismid dahil sa sinabi ng binata sa kanya. Huwag kang magjujoke sa akin kasi hindi tayo close, ano? Saad niya. Ang sungit mo naman, anya habang sinasabayan pa rin sa paglalakad ang dalaga. So you are a Mabel, right? Tanong nito. Maya-maya. Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Balik na tanong niya. Well, you were talking to yourself earlier, kaya naririnig kita. Narinig mo na naman pala, bakit ka pa nagtatanong? I'm just asking. Kibit balikat na saan nito. Hindi naman siya umimik sa halip na ipinagpatuloy naman niya ang paglalakad hanggang sa makalabas na siya ng hotel. Saan ka ba pupunta, mister? Nainis na tanong niya sa binata. Paano ba naman kasi nakalabas na siya ng hotel na yun, nasa gilid na siya ng kalsada, naglalakad pero nakabuntot pa rin ito sa kanya. I would like to invite you to have a lunch with me, saad nito. Magkasalubong na naman ang kilay niya na nilingon niya ang lalaki. Huminto siya sa paglalakad. Sir, kung ano man po ang trip niyo sa buhay, huwag niyo na po akong idamay dyan. Busy po akong tao. Hindi niyo po ba nakikita ang ayos ko? Tanong niya rito. Mabilis naman siyang pinasadahan ng tingin ng binata. Napahawak pa ito sa ibaba nito habang magkasalubong ang kilay niya. She's wearing black pencil cut skirt habang nakatak-in naman ang puting blouse niya. You look fine, saad nito at ngumiti naman. Nakakainis talaga ang mga ngiti niya. Ang gwapo sa loob-loob niya. Pero naiinis pa rin siya rito dahil sa kapreskuhan nito. Galing po ako sa HR department ng hotel na yan. Aniya, pagkuhay itinuro pa ang mataas na gusali na nilabasan nila kanina. Nag-apply ako ng trabaho simply because I need work. Oh, English na yun ha, para magits mo. Napapairap ang sad niya. Saka muling naglakad para tumawid sa kabilang kalsada. Sumunod pa rin sa kanya ang binata. Hindi pa ako nagpunta rito para lang sumama sa estranghero na kumain ng lunch. And FYI po, hindi ako gutom, dagdag pa niya. And let me guess, hindi ka natanggap sa trabahong in-applyan mo? Diyan sa hotel kaya mainit ang ulo mo? Am I right? Bali walang tanong ng binata sa kabila ng pagsusungit niya rito. Muli siyang napabuntong hininga ng malalim at tumigil sa paglalakad niya. Muli niyang hinarap ang binata. Okay, how about join me for lunch and then I will help you get a job?
Suggestion nito sa kanya, I know the owner of that hotel. I can help you. Bigla naman siyang natigilan at napatitig ng mataman sa binata. Nako Mabel, sinasabi ko na sa'yo, huwag kang maniwala sa lalaking yan. Ganyan ang modus ng mga lalaking manyak. Kunyari, may ialok sa yung trabaho pero ang ending niyan, oh no, anang kanyang isipan, huwag kang sasama sa kanya Mabel. What's that face? Kunot ang noo at nagtatakang tanong ng binata nang makita nito ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha niya. Ayoko, tipid ang sagot niya rito. Saka tinalikuran ito. Come on, lunch lang naman and I help you. Okay sige, sagot niya. Maya-maya nang mabilis siyang muling tumigil sa paglalakad, hinarap niyang muli ang binata. Pero may tanong ako, Anya. Ask me anything, kibit. Balikat na saan nito. Paano kung makakasiguro na hindi ka modus? Mabilis namang nagsalubong ang mga kilay ng binata. Modus? What do you mean? Nagugulang tanong nito. What I mean is, paano ako nakakasiguro na hindi ka manyak, masamang tao at may hindi magandang binabalak sa akin kapag pumayag ako sa gusto mo? Nakataas ang kilay na tanong niya. Maya-maya ay biglang natawa ang binata dahil sa mga sinabi niya. Seriously? You thought I'm such a person? Balik na tanong nito. Hindi kita kilala, no? Malay ko. Inismiran niya ito. Napailing-iling na lamang ang binata pagkway na maywang sa harap niya. I'm not a bad person. I just wanted to help you to get a job. Nito. Maya-maya dinukot din ito sa bulsang pantalon ang wallet nito. Here's my card. You can search my name para malaman mong hindi ako masamang tao. Saad nito nang maibot sa dalaga ang isang ID nito. Tinanggap niya naman yon at seryosong binasa. Teo Asmon Mondejar? Anya, nagtaas siya ng muka upang muling tingnan ang binata. Mukhang mayaman at matino naman ang pangalan mo, saad niya. Pero hindi pa rin ako kumbinsido. Wala ka bang barangay ID or NBI? Para naman kung wala kang malaman ko kung wala kang bad record. Tanong pa nito nang isuli niya sa binata ang ID nito. What? Kunot ang nona tanong nito. Mas lalo itong naguluhan dahil sa mga sinabi niya. Okay sige, kung hindi ka masamang tao, ano ka, recruiter? Nagtatrabaho ka ba sa isang recruitment agency o networking? Sa halip ay muli niyang tanong sa naguguluhang binata. You're so unbelievable. Maya-maya hindi makapaniwalang sambit ng binata. Parang matutuluyan ata ito ng utak o matutuyuan dahil sa makulit na babae. Ang dami nitong tanong. Of course, pagtanggi pa nito, bakit mo ako tinutulungan na magkaroon ng trabaho? You're asking too much, miss. Just say yes kung sasama ka sa akin. Mag-lunch, it's my treat. And libre mo? Putol na tanong niya. Yeah, halika na. Ang tagal naman, Anya, tumalikod na. Kung sana kanina pa sinabi na libre mo. Sana kanina pa ako pumayag at sumama sa'yo, Anya. Tara, doon tayo. Natatawa at umiiling na lang, napasunod na lang ang binata sa kanya. Kakaiba talagang babaeng ito sa isip-isip niya. Kunot ang noo at tahimik lamang na tinitingnan ni Asmon si Mabel habang kausap nito ang waiter ng restaurant na pinasukan nila sa loob lang din ng Imperial Palace.